Hello, mga kasantal. Good morning, good afternoon, and good evening. And yun nga yung greetings ko. Victor's Day, everyone. Welcome sa ating interview with the top earner. And again, nagbabalik tayo. Season 3 na tayo. And ngayon, ang daming mga naka-line up na mga guest sa mga matagal na dito. Mga around 1 year or 2 years na malamang napanood mo na to. At ibabalik natin because this is a most requested wherein hindi tayo magte-train pero kayo na mismo ang magtatanong sa mga top earners kung paano ginagawa, ano yung mga strategy, paano ginagawa yung business na dropshipping. Kasi we believe na dito sa Chantal, what we practice is yung ginagawa natin, hindi natin pinagdadamot at it's free for everyone. Kung gusto mo malaman you as a person kasi we practice yung mentoring culture at coaching culture ng ating company. And with that, hindi ko na papatagalin. Ako nga po pala si Jay Cuenca. Sabi na asawa ko, pag bagong sahod, pag bagong komisyon. And I'm Coach Vinci at let's see mga mangyayari. Ako excited ako kasi bata to, kaedad ko to. Mga feeling ko 20 years old. Few years ago, ganun din yung edad ko. To magiging masaya to. Hindi ko na patatagalin. Si Mr. Vincent. Kapangalan ko siya. At sa spotlight ko lang. Ayan, welcome natin siya. Logo. Ayan, habang inihintay yung mga ating mga nanonood pa sa Facebook, let us share. Pakilala mo yung sarili mo at ano ang dream mo nung bata ka? Let's start from that. Thank you very much kay Chantal kasi nabigyan ako ng opportunity ma-share ko yung naranasan ko kung paano ako nag-grow as a e-commerce or seller ni Chantal or distributor. So, my name is Vincent Matalog po. I'm 24 years old. From Manila ako before then. Dito ako nakapangasawa dito ako dinala ng kapalaran ko sa Quezon Province. And then dito na rin ako nagkaroon ng girlfriend and meron na rin kaming isang magandang baby na sila yung tinuturing kong swerte sa akin. Kasi kung hindi dahil siguro sa kanila is wala akong reason para magsumikap sa buhay. So, thankful kay Chantal dahil dito ko siya nakita. So, wala pala sa Manila, nandito pala sa Quezon Province talaga yung hinahanap ko. Nice. Ano yung let's start doon muna sa reminisce muna tayo kasi whenever I do interview, paatras yan hanggang mag-build up para at least nasusundan natin yung kwento. Nung bata ka, saan ka lumaki? Ano yung kinalakihan mong environment? Actually, Coach, I'm from province din, Palawan. Wow! Doon ako nag-start mag-schooling since 5 years old until 16 years old. Pinaaral ako ng mga kapatid ng parents ko kasi yung mama at papa ko is separate. Okay. Kumbaga broken family kami. Broken family. Yes, okay, po. that's usually ganyan din talaga, no? Opo. And then ayun po, pag-start ng K-12, inabutan ka na ng K-12. Yes po, inabutan. First batch kami po yung first batch ng K-12. Tapos po, K-12, so syempre iisipin po natin, marami na pong gastos kasi first batch po kami, hindi alam ng tita ko kung malaki yung gagastusin. So she decided na baka pwede sa magulang ko naman muna ako kasi hindi na kaya kaya ayun, nagpunta na ako dito sa Manila. I'm from Las Piñas City po. Okay. Madrama na yun, ha? So, hindi ka lumaki kasama yung parents mo? Yes po, Coach, hindi po. Yung iba kasi hindi lang lumaki kahit kasama yung parents. Sabi ko ganun eh. Hindi na siya lumaki.
So, nung nag-Manila ka, nag-working student ka ba or ano ba nangyari sa during that time? Ah, ano po ako, coach. Hindi po ako nag-working na mama ko rin po yung nagpaaral sa akin nung nasa Manila na po ako. And then after po nun, nagka-pandemic. So, nag nag-aaral po ako sa Arellano University sa Pasay naman po. From Las Piñas, then Pasay po ako nag-aaral. Medyo may kalayuan. Oh, So, naabot uwian yan. po coach araw-araw po. Araw-araw din po yung biyahe. From Nakapag-college ka ba, Vince? yes po. IT po. Natapos mo naman. Nung naabutan po kasi kami ng pandemic po nung kailan po ba nag-start? 2020 po ata, 2021. Yun po ang pinaka na ano ko is third year, second year po yata. And then kasi syempre po pandemic, wala naman kaming ibang income, stop sa work yung papa ko, ay stepfather ko, and then yung Oh. mama ko. Hindi namin sila kasama during pandemic, nasa by ano po kasi sila by area, kumbaga kontrata po sila. For example, nasa Mindanao po sila, kami nasa Manila. Dalawa lang po kami ng kapatid ko yung nasa bahay. Mas matanda ba sa'yo o ikaw yung panganay? Ako po yung panganay. Ah, so bata pa lang may responsibilidad ka na din, ano? Ay, yes po. Ayun. Tapos So, po, yun po, ikaw muna. pandemic po, nag-decide ako na mag-stop muna mag-schooling. Pero nung high school ka to college, may iba ka bang mga source of income? Ano ba yung racket na ginagawa mo? Ang ginagawa ko pong racket before is, dahil mahilig po ako, syempre, mga bata po mahilig po sa online games. So, may talent naman po ako sa paglalaro, mga Mobile Legends and other mobile gaming. Nagpapilot po ako or nagpapabayad ako. For example, ipapataas ko yung rank nila and then magbabayad sila sa akin. Ganun po yung ginagawa kong extra income before. Nice. Dahil nag-aaral pa po kasi ako nun, kaya ganun lang po yung extra ginagawa ko. Pero thankful din tayo na kahit separated yung parents mo, kaya ka nilang pag-aralin. Kumbaga, so during that time na nasa Manila ka, wala kang experience sa online selling, sa pagbebenta, talagang pilot lang, talagang ano ba tawag diyan? Pagpaparank up, no? Opo. Nag-try din po ako affiliate, Involve Asia po ata. Ang pinopromote ko is Shopee, Lazada po, yung magki-create ka ng mga link. Hindi ko Yes. lang po alam kung familiar kayo. Tapos mag-generate ka ng link and then every benta or every click nila sa link, may commission base ka po. Yes, parang ano rin siya, no? Yan ba yung parang spam din yung iba yung ginagawa ng ibang page na parang mga artista ganon. I-click mo picture, biglang tatalon sa link ng Shopee, di ba? Oo po, ganun po. Oo, yan. Kasi may mga kilala tayo ng ganyan. So, and with that, gusto ko lang malaman din, nung bata ka, kasi malaking factor ng nakukuha mo ngayon or nangyayari sa buhay mo ngayon ay yung nung bata ka, yung mga aspirations mo before, pwedeng hindi mo nakuha or yun yung pinipilit mong kuhanin ngayon. Nung bata ka ba, may dream ka ba na, oh, someday gusto ko maging negosyante or okay na ako na mag-abroad? May mga ganun ba sa'yo? Meron po. Nung bata po ako talaga, ang pangarap ko po talaga sa gadgets po talaga. Kasi ngayon po, parang nagagamit ko naman po siya. Mahilig po ako siguro sa mga phone. More on phone po ako. May mga problema sa cellphone, mga format, or mga other problem po. Kaya mo maglagay ng tempered glass na walang bula? Opo, kaya po, coach. Oo. So ano ba magandang klaseng tempered glass? Matte, ayan, mga... Magaan muna yung mga tanong natin kasi ang aga nating nagsasad story. So lahat nasubukan mo, kumbaga nung bata ka gusto mo na ma-involve sa gadget, pwedeng games, pwedeng nagbebenta, ganon. Opo. Saan mo nakuha yung ganyang interest? Kasi po nung bata po talaga, mahilig ako maglaro, ganon. Tapos, syempre po from province to Manila, yung adjustment po sa mga gadgets,
mas na-enhance po yung Mas na-enhance, no? Mas na-open up Opo. ka. Opo, mas nahilig po yung pagkahilig ko sa gadgets lalo na nung naglalaro po ako. Yan. Maganda tong opening question ko. Kasi mamaya, ano yan eh, maitutuloy natin sa ating pag-uusapan. Now, since na-involve ka talaga, kumbaga, mahilig ka sa mga gadgets, mahilig kang maging sa mga income at nahinto ka nga sa school, paano naman na-introduce sa'yo yung business natin na dropshipping? So, ayun po, from Quezon, yun nga po, nagka-baby kami. Wife ko po talaga yung nakahanap ng Chantal. Siya po talaga yung nakahanap nito. Tapos, before po kasi, isa lang din po akong admin. And then, top seller din po ako. Consistent top 1 seller po. And then, Sa admin, sa pag-admin. opo. So And nagsimula then, ka admin. yes po, coach. Nice. Nung Tapos, nag-admin ka, well, wait. Yan, after mo nung spam Shopee link, opo. usually spam talaga siya, di ba? Tama ba? Opo. Shopee Lazada ba to? Pwede po iba-iba, coach. Pwede iba-iba, di ba? Pero Pero anyway, ang gina- ito na ba agad yung pinasok mo or na-involve ka pa sa ibang Hindi. work? Hindi pa po. Na-involve pa po ako sa ibang work po dito sa Quezon din po. Kasi from Manila, may nag-invite po sa akin. Pinsan ko, real estate naman po. Ano naman ginagawa doon sa real estate? Property specialist po ako doon. Bumibili po kami ng mga property dito sa Quezon po. Parang ahente? Kasi po low office po kami. Pero empleyado ka dyan, hindi ka pa nagbe-business? Hindi pa po. Empleyado pa lang po. Okay. Ayun po. Tapos after po namin matapos yung kontrata. Parang to, may endo-endo rin ba to? Hindi po eh. For example po, tapos na kayo lahat, na-close deal nyo na. Nagdidesisyon na yung attorney po namin na okay, back muna tayo sa Manila. Ganun. Kasi po from Manila to Quezon po kami. After nito, ano yung mga next na naging trabaho mo? Ayun, eto na po. Nag-admin na po ako. Okay, nung ikaw naging admin or si wife ang naging admin? Ako po, coach. Ikaw na talaga. Si Miss hindi pa buntis nito. Pregnant na po. Pregnant na po. Okay, during that time na, sige, atras tayo ng konti. Kailan nangyari na yun, na-preggy si partner? Nasa admin ka na ba nito or nandun ka pa sa real estates? Wala na po ako sa real estates, pero hindi pa rin po ako admin. So nung nalaman nyo na buntis, ano ang naramdaman nyo? Anong nasa isip nyo during that time? The same time po, masaya naman po. Tapos, syempre... Saan kayo kumukuha ng pera nun? Magkasama na ba kayo sa bahay or taghiwalay kayo ng bahay? Magkasama po sa bahay, sa side po nila. Kahit hindi pa buntis? Nung na-pregnant lang po. Pero na-pregnant na. Uwian po ako from Manila to Quezon. Ito yung Las Piñas? Opo, Las Piñas po. Ang lapit Iba talaga ang love So ayan, nung nalaman nyo, hindi ka naman nagpanic na what's next, anong dapat gawin, ganyan? Nagpanic naman po, pero nag-try din po kami maghanap ng iba't ibang work. Siya po talaga yung masipag maghanap po ng work para sa akin. Ayun, kakahanap niya po. Okay, nung admin ka na, sapat ba yung kita sa pag-admin para to sustain her pregnancy? Sa totoo po, coach, hindi po enough yung kita, yung ano po namin sa pagbubuntis niya po. Kaya ayun po, nag-decide na rin po ako na ba't hindi ko i-try. Kasi na ikaw na rin. Kasi nag-exist po ako from training days ko until nung umalis po ako, consistent naman po yung Mga ilang taon ka naging admin? Months lang. Months lang din. Kala ko taon. Okay, nung nag-admin ka, bukod sa
decision making mo na ako lang to, hindi ka ba natakot na gawin or paano magsimula? Kasi tinitingnan ko yung background mo eh. Mahilig ka sa gadgets pero hindi ka into technology. Opo. Diba? Hindi kayo parang kagaya namin nila Sir Troy. Lahat na makita namin, ibebenta namin kahit di namin kakilala eh. Kung ano, lahat na makita namin, ano. So ikaw, hindi ka na-involved sa sales. Talagang, alam mo, ini-enjoy mo lang yung pagiging Gen Z mo. Pero all of a sa ano lang sudden, po, yung sa yung dito po kasi sa Chantal, ikaw yung nagbebenta. Nung sa lupa naman po, kami po yung bumibili. Kumbaga, baliktad lang po. Pero, kumbaga, form din po siya ng sales. Kasi, person to person po kami. Pumupunta po kami sa bahay ng tao. yes, one is Talaga. to one yan, real estate, ano? Opo, Opo. So yun Kumbaga, yung, kumbaga, yun din yung natutunan mo para Opo. maging top ka rin as admin, di ba? Opo. Ayun. So nung nagsulo ka na, and dito na papasok yung mga story natin. Paano ka nagsimula? Magkano yung sinimulan mo? Ano yung mga gadget mo? Kasi iba-iba yung approach ko pag nag-i-interview para kung may makarelate na hindi ako marunong yan, matanda na ako, wala akong gadget, ang meron lang ako yellow paper. Ganun. Kawawa ka naman. Magra-run ka na ads, yellow paper gamit mo. So, nung nag-resign ka, paano ka nagsimula? Sa cellphone? May laptop ka ba? Piso na? Nag-start po ako nag-start po kami ng wife ko sa may laptop po kasi ako. Binili po siya siguro way back 2018 po, sobrang luma na. And then sobrang laggy na po siya kung gagamitin. Saan mo nakuha yung laptop? Kumbaga, sa yung pag-aaral income ko po. nun? Okay. Gamit ko po sa pag-aaral. And then, Di ba ito yung binigay ng gobyerno? Ganon. Hindi po. Si Biko kasi namimigay dito sa Pasig. Pag mamayabang ko lang yung mayor ko. So yun, binili mo siya. At saan galing yung pinambili mo ng laptop mo na luma? Galing po yun sa mother ko. Invest niya po nung nag-aaral po. Kasi IT po ako eh. Nice. Nagki-create po ako ng mga website through HTML, ganun po mga. Yun pa yung coding language mo. Opo. Yun. Tapos, Okay. Ayun po yung yung gamit namin kasi medyo lag din po. Nag-i-start kami. And then, attend kami ng training araw-araw. Kasi nung nakaraang taon po, halos araw-araw po talaga yung training. Tapos, join din po kami sa SAP SSAP po. Sa SAP, oo nga pala. Oo. So, yung nagsimula ka, yung gamit yung 2018 na, ang bagal na nun. Hindi mo na in-upgrade, naka-SSD, hindi pa, HDD pa din. Hindi na po eh. Pinagtisan po namin bago po kami pagpundar bago kami nag-invest ng computer po. Nag-request po kasi PC. ako sa kanya Opo. Sabi ko baka pwede tayo makabili ng PC. Okay. During that time na nag-decide ka na mag-solo, using your old laptop, syempre magra-run ng ads, di ba? Totoo naman yan. Opo. Sa mga hindi kumikita, hindi kasi kayo nagra-run ng ads. Attend ng training. Palakpak lang ng palakpak. Tapos pag hindi kumita, kasalanan ng company. Ang sungit ko bigla eh. No? Okay, so lumang laptop, knowledge na natutunan mo sa SAP. Pogi yung mga coach, Pogi, di ba? Saka libre, di ba? Libre. 1 buwan yan eh. So, okay, nag-practice ka na, magkano ang ads budget ninyo sinimulan? Ang ads budget po namin sinimulan is 100 pesos per day po. So, pinilit niyo yung 100 pesos per day. Anong product ito, sir? That time po, wala po talaga kaming alam sa pag-a-ads po. Ang gamit ko lang po nun, boosting. Boost post? Opo, boost post lang po. Kamusta? Ayun po, coach. Okay naman po. Siguro, nasunugan din po kami ng 300. That time po yung 300, sobrang laking bagay pa po sa amin. Siyempre. Kasi wala pa naman po kaming wala pa naman po kaming. Nung sinabi mong malaking bagay yung 300 dati, ngayon hindi na, Talaga masusunugan talaga eh. Hindi, sa ads, di ba? Sa ads. Mamaya natin dadaanan yung natin, yung current and yung magiging future. So, boost post. Okay. Paano kayo nag-transition into business ads, yung business manager? Business suite. Yan. Ang ginagawa ko po kasi, coach, nagba-backread po ako sa NetDev po.
lahat po ng training doon pinapanood ko. Hindi mo ba kami napapaniginipan, ganun? Hindi naman po. Kasi iba nananaginip na eh. Coach Troy, wag po! Ganon, parang napapanaginipan lang. So, okay. Nung sinubukan mo, tinry mo lang ng boost post kasi yun yung madali, tama? Opo. Okay, nung nag-start ka na mag-ads using yung ads manager, paano nangyari yon? Anong pinanood mo na training, kanino? Ang training po na pinanood ko, coach, yung kay Ma'am Morelia po, yung nakaraang taon Oh. ko po. So, Yung- kung manonood ba yung mga kasantal natin, mga kaikom natin dito, kayang sundan? Yes po, coach. Kayang Kasi sundan zero po. knowledge ka, Kasi- di ba? Tama? Yes po, zero knowledge po talaga pagdating sa pag-ads po. Okay. Tapos, anong ginamit mo na payment method? Yung iba kasi naipit sa payment method eh. Palawan Express pa kasi yung gamit eh. Hindi hindi tumatanggap si Facebook ng Palawan Express eh. So, anong ginamit mong payment method? GCash lang po. Na that time po yung pinambabayad namin minsan utang. Kasi Utang sa try lang po. GCash? Hindi po, utang po sa kakilala. Oh, madaming ganyang storya na tsaka kasi 'di ba nagpapautang naman si Facebook, 'di ba? May monthly yung singil sa inyo. May ganun pa ba si Facebook ngayon? Yung hindi ko po na alam Hindi mo ba po ginagawa yon? Anyway, kasi, so nung hindi pa saan po. ka nanghihiram, kanino ka nanghihiram at magkano hiniram mo? Ang nangyari po kasi yung pang VIP po namin, hiram lang din po namin. Sa sister po ng asawa ko. And Mhm. then ayun po, tapos nanghiram lang din siguro 15K po. Nilakihan nyo na. Opo, kasi ayun po, ang kagandahan po kasi yung partner ko naman po kasi malaki yung tiwala sa akin na kaya mo yan, ganun, go. Sige, utang ako. Anong tubig iniinom ng asawa mo para mapainom ko sa kailangan niyang tiwala eh. Hindi, joke lang. Okay. So 15K yung 15K na yun kasama na yung VIP membership nun? Opo, coach, VIP po yung hiniram namin. Plus ads budget na din yun. Opo, na tagwa 100 Okay. pesos. So, nung initial mong run, magkano sinet up mo na budget? 100 lang po, coach. Tapos that time po kasi sobrang struggle po talaga namin. Ang nangyayari po parang kada araw 100 po tapos namamatay yung ads ko. Tapos dagdag na naman ako ng 100. Kasi Bakit namamatay yung ads natin, sir? zero knowledge po talaga ako that time, coach. Wala po talagang yung pala dapat hindi na po mag-end ng set ng end date para hindi na stop yung ads. Hindi mo alam yon na dapat Opo. i-continuous Hindi yung po. ads. Opo. Okay. So, 100 siya every day. Every day po. Opo, every day Okay. po. Kailan ka yung sa 100 na yun, may binebenta ba? May kita ba? Kano nagtagal yon na walang kita? Kasi meron sa amin nag-PPM kahit sa mga team namin. Coach, wala talaga, hindi talaga para sa akin yung ads. Nag-run na ako ng ads, suko na ako. Ilang araw ba yung ads mo? 2 days, coach. Gusto kong i-unfriend sa totoong buhay eh. 2 days lang umayaw na eh. So ikaw, gaano katagal mo ni-run yung 100? Yung 100 po, 100 per day. Tapos parang 3 days po at walang benta. That time Okay. po, DHA po yung minamarket ko na For nagpa-try kids po ako. to. Opo, for kids po. Kasi that time po parang tagsakit. Sabi ko baka magandang i-market po yung DHA. Pandemic days ito nang nag-run kayo? O tapos na yung Ah. pandemic? Nag-start po kasi ako, September po ako nag-start mag-Chantal eh. Nakaraang year lang po. 2023. Opo. Oh, ang bilis ng progression mo, no? So, 1 year lang halos. Anyway, mamaya natin pag-uusapan yung mga success story. Okay, 3 days. Ano nangyari? Bakit mo tinuloy? May bumili ba? Wala naman po. Ang ginawa ko na lang po, Matigas na gumawa ulo po mo. Iba sumusuko eh. kailangan po wala na pong choice kundi ituloy kasi sayang po yung VIP na ginastos po namin kung mag-i-stop lang po. Kaya ang ginawa Okay. ko, naghanap ako ng ibang product. Okay, Ah. DHA for kids, nagpalit ka. Mga ilang araw nagstay yung ads mo? 3 days po.
So palit ka agad. Ang aga mo rin sumuko ah. Opo. Share ko lang po sa amin Nakakapagpa-or- po, share ko lang Sir Vince kami na medyo thunders na dito, ang nauubos namin 3,000 to 5,000 to experiment yung isang item. Talagang nauubos po yung pera namin kasi alam namin na pag magpipick yung ads at learn yung ads mo at yung 3K, 5K na yun, babalik yun in just a span of 3 days, 5 days, dun tuloy-tuloy na. Tapos you just repeat the process. Anyway, Sir Vincent, ano ang next mo after 3 days, nagpalit kang product? Opo. Nag-try po ako magbenta ng Q10, barley, mga ganun po. Ano? Kangkong Ah, chips, ano? Hindi, sorry. Dr. Q10 po, coach, yung para Q10, sa puso. Q10. Q10 and then barley po. So, dalawa. So, Oo. sa ads, yung creatives mo, ikaw ba gumagawa? Opo, ako po. So, question, sa tingin mo, nung nag-run ka ng DHA sa 3 days, bakit hindi siya kumita sa tingin mo? Saan ka sa tingin mo may mali? Ang nakita ko po, coach, sa ano ko po is may nagkaroon na po ng fatigue yung ads ko kasi nga po hindi pa po talaga ako marunong kasi every day po namamatay po yung ads ko. Kumbaga ino-off Okay. ko po siya and then on ko na naman, dadagdagan ko Oo. na naman ng 100 pesos. Oh, Parang yung learning pumangit. phase na puputol, no? Opo, parang ganun po yung nangyari. And then Okay. nagpalit po ako ng product. Nung nagpalit ka ng product, nagpalit ka rin ba ng page? Or remain yung page? Gumawa na po ako, coach, ng maraming page that time. Yung mga product po na alam ko sa sarili ko na ay maganda to, kaya ko tong Okay. i-market. Nung nagra-run ka ng ads, kailangan bago ba yung page? Kailangan 7 days? Or kailangan marami ng likes? Paano yung... Kasi iba, hinihintay eh. Coach, after 2 years na lang, tsaka magra-run ng ads. Ang ginagawa ko po, coach, is minsan 2 days lang po. Pinapa-like naman at follow naman po agad namin sa mga friends namin para then post lang po ako ng post. Mga 1 week po. And then, pag ready na po siya and then maganda na tingnan ng mga tao, doon na po kami nagra-run ng ads. Pag nag-run ba kayo ng ads, nilalagyan mo na ba agad ng save reply or tsaka na lang yung save reply? Nagsisave reply na po ako, coach, kasi para po pag may nag-inquire, ibabato ko na lang po Galing. yung ibabato sa client. Mhm. Yung iba kasi, nag-run agad ng ads tas walang save reply. Sila yung nahihirapan, tama? Pag ganun. Opo. Okay. Balik tayo sa story na talon ka ng Q10 at barley. Sabay na agad niran mo yung product or isang ads Opo. lang yun? Magkahiwalay po. Magkahiwalay po sila na page. So, tag-100. Opo, tagi-100 po. Oh, ang galing ah. Okay, paano naman yung ginawa mong setup? Ang ginawa ko pong setup is gumawa po ako ng creative sa Q10. Doon po kasi ako una nakapagpa-order. Sa 100 pesos po, nakapagpa-order po ako ng 3 bottles and 1 bottles. Kumbaga, bawi na po agad yung na-spend ko sa ads. Tama, yung ads. So, ibig sabihin, sa 100 ads, basta, sa tingin mo, bakit umorder? Dahil ba sa creatives mo or dahil sa targeting? Or dahil sa product? Ang ginagawa ko po kasi, coach, bago po magbenta ng product, product knowledge po muna, nire-review ko yung product, Nice. benefits, lahat po. And then kung ano talaga yung mga natutulungan niya, saka para po kung magtatanong yung client, alam ko na po yung mga ibabato niya pong... So, dahil paano ka sumagot, tama? Yes po. Tsaka Kailangan malaking mo rin po tulong na kasi- rin na kilala yung product, di ba? Yes po. Oh, hindi na i-explain. Now, bakit dalawa? Bakit hindi mo na Q10 lang o hindi barley lang? Nag-barley po kasi ako, coach, nakita ko rin po maraming nagma-market, and then syempre po nag-explore ako kung ano yung mga product na kaya ko ring i-market. So kuha lang po ako ng idea sa mga, kasi bago pa lang naman po ako, gano'n naman pagbago. Yes. Kuha lang muna tayo ng idea, Yes. and then ayun po, improve ko lang po. Ini-improve ko lang siya hanggang sa makuha ko ng sa akin na. And Okay, then dadagdagan ko ang hindi ko pala natanong, sa setup ninyo, anong yung role ni Mrs. siya ba nagrara ng ad, siya ba nag-creative, or ikaw lahat ito? sa
sa ano naman po, sa decision making naman po, si Mrs. po minsan siya yung nakakaisip, oy, gantong product ang gusto na magandang i-market kasi malakas to. Ah. Ganun. Siya So po tumutulong yung ba si wife sa pagsagot? dati po coach tumulong po siya kasi parang pregnant po siya nun, and then na-stress po sa hindi niya po kayang i-handle yung client. Kaya sabi ko, Totoo. stop ka na. Pero cellphone Hindi lang, niya no? po Cellphone lang to Opo, magsagot, di ba? cellphone lang Okay. po. Nag-decide po ako na i-stop niya na po kasi hindi niya po kayang ma-handle kasi yung mga client po minsan nagpapa-cancel, may mga hindi Yes. nagre-receive ng order. Oh, minsan kasi may mga client talaga tayo na kampo ng kadiliman. Yan. Opo. Kaya kasama yan, kasama sa pagyaman yan. Titiisin natin yan. Now, sa dalawa mong niran, tinuloy-tuloy mo ba pareho or namili ka ng isa? Namili po ako coach ng isa. Yung barley po kasi in-stop ko siguro kasi sabi ko parang mas malakas yung kita dito sa Q10. Tinuloy-tuloy ko yung Q10 po. And then yung barley, okay naman po yung page ko, may mga nagre-reorder naman po. Yung barley mo, ilang days at magkano yung na-spend mo doon? Parang 600 po ata yung na-spend ko sa kanya. Pero yung Nabawi mo 600, yung 600 na yon. opo, kasi 100 per day lang naman po yung budget ko po. So mga luma, yung mga kasamahan ko dito na luma, balik muna tayo sa 100 per day. Wag na muna tayo mag 1,000 per day. Pero yung 100 mo, engagement ba siya? Messaging? That time po coach, nag-start po ako sa engagement po. Kasi yun lang po yung naka-basic lang po talaga. Sige, tama naman. Messaging, engagement talaga sa ganong budget. Okay. So, Opo. nag-decide ka na Q10. Ito maganda mga kasantal, mga kaikom, no? Kami, Q10 kami. From ang history lang po namin. Share ko lang po yung history namin para sa mga bago din. Giluta ang winning products namin. Then naging Rejuve, then naging Q10. Ngayon balik po kami ng DHA. Tingnan niyo po yung irony, no. Nung malakas kami sa Q10, malakas din si Vincent sa Q10. Pero yung ibang top earners po natin dito, barley naman ang nakaran na product. So, kapag tinatanong kami palagi, anong winning product nyo? Wala eh, parang lahat winning basta may nagraran ng ads. Tama ba, Sir Vincent? Opo, tama po. Kasi hanggang ngayon, top product pa rin ng barley. Yung run mo ba ngayon ay Philippines lang or international? Wala pa po akong international coach labo. Pilipinas lang po. Nice. Okay. Nung nag-decide ka na Q10 na yung iraran mo, magkano na yung dinagdag mo? Nagpalit ka ba ng ads? Nag-multiple ads ka ba? Or nag-increase ka lang ng budget? Ano nangyari? Ang ginawa ko po nun coach, since wala nga po akong alam sa pag-ads, kasi ang upline ko po, nakita ko, misis ko po yung pag ano po ng upline po namin, si Coach Bong. Siya po yung nag-aalalay po sa amin every time po. Pag may mga tanong, sa kanya po kami nagtatanong. Lahat po sa kanya. Si Bong Enchon? Opo, si Coach Bong. Kaya pala nanonood dito eh. Hello po, Proud na Coach. proud sa'yo. Okay, so paano nangyari? Paano yung sumunod na nangyari na... Kasi bago pa lang kayo, it goes to show na wala yan sa tagal. Kasi September 23 mo lang sinubukan, tas 100 pesos per day pa. Opo. Pero ngayon, mamaya natin ibibigay yung nangyayari ngayon. Kasi alam namin, ako sa taga ko tong nag-i-interview ng mga top earners, iba, ang layo na talaga ng tinalon ng mga nagsimula sa talagang nakakakuha ng winning product. Now, okay, magkano ang sunod nyo na run ng ads? Nag-start na po kami mag 200 pesos per day na po. Hindi nyo pa nilakihan, ano? So, Ay, same hindi. campaign pa rin to o dalawang engagement na? O same Same, ads lang? same campaign pa rin po. Ilang creatives to? Kasi po ako coach, pag nag-run po ako ng ads po talaga, one campaign lang po kasi hindi nga po ako marunong sa ads po talaga, hindi ko po talaga So, siya. may idea ka ba sa ABO, CBO, anong ginawa mo? BDO, ganun? May idea naman po, pero Anong ginawa mong run? Parang 1-1-1 lang po. Ganun. Okay. One campaign, one ad set, one ads lang po. Ganun lang po. Picture ako ba or video ang ano mo? Creatives mo? Nung mga una po coach, naka-image lang po ako, picture lang po. Square ang gamit mo or 4x3?
1080 times 1080 lang po. Okay, lang po. square. Nice. Okay, so Sir Troy, hindi gumagana yung 4x3 natin. Magpalit na tayo. Okay, so 200. Kailan ka talagang naglaki ng ads budget? Nung naramdaman po namin parang nakakabawi na po kami sa, kumbaga, masasabi po namin parang may kumikita na rin tayo. Oy, totoo pala to, ganun ano. Totoo pala yung Chantal. Ay, totoo pala yung dropshipping. Pero last year to, di ba? Kasi ako nag-observe ako sa TikTok. Ang dami nagsasabi, Coach, anong business mo ngayon? Dropshipping. Kumikita pa ba yan? Totoo pa ba yung dropshipping? Akala nila, sipon lang yung dropshipping nawawala. Ganun, hindi mawawala yan. Basta winning items yan. Okay. 200. Magkano yung nagiging benta nyo sa 200? Ilang bote? Minsan po, Coach, ako po kasi kahit malaki kahit maliit po yung benta or kita, talagang try pa rin po ako. Minsan, one bottle, bawi lang po yung ads budget. Paano pala yung ano nito? Paano yung pangkain ninyo, pang daily needs nyo? Saan nyo kinukuha? Ayun po, Coach, since nasa bahay po nila kami, support po kami ng side po ng family niya. Galing, no? Hindi ka naman napaparinggan, ganun. Hindi ka naman sinasabihan na ano ba yan, walang work, ganyan. Ay, hindi po. Never po sila nagsalita sa akin ng mabait, ano? Oo. Sobra po. Ayos. May mga siniswerte talaga sa ganyan. Anyway, so sa 200, magkano yung naging malaking kita ninyo? Sa tingin mo, magkano yung conversion niya sa isang buwan? Magkano yung ROAS niya? Mga ilang yung sales, monthly sales yun na lang? Nung nag-i-image po kami, Coach, hindi po gan kataas eh. Siguro po nasa 4 to 5 lang po yung ROAS namin. Ganun lang po. Pero kasi mababa po rin yung budget. Mababa po rin yung budget namin. Pero hindi lugi sa 200? Hindi naman po. Yung 200 naman po yun, hindi naman po umabot ng 1 month. Parang days lang din po. Tapos upgrade na naman po kami sa 300. Nag-stay po kami sa 300 per day. Same campaign? Same campaign po. Pero hindi ka nag-add fatigue niyan? Nagkaroon po, Coach, ng fatigue po kasi dinilit po ni Facebook yung ads ko po. Usually pag mababa talaga yung budget, nag-add fatigue. Po. Okay, so nag-run ka ulit ng bago? Opo, nag-run po ako ng May binago ka ba? Palit ka ba ng image? Palit po ng image. Okay, dito magiging technical na tayo. Ano ginagamit mo na targeting? Sakit ba? Lifestyle ba? Nung nakaraan po, Coach, yung mga puro health po ako. Health po yung mga interest po na gamit ko. Okay, so jump tayo ng konti sa exciting part. Magkano na ang ads budget mo ngayon? Nung nag-peak ka, pinakamalaking gastos mo sa ads budget per day? That time po, parang 1K po. 1K po tapos, kasi yung 1K na yan, per day, hindi na kayo nangutang yan. Galing na yan sa kita nyo na pinaikot nyo na. Yes po. Galing na po sa kita namin yung 1K na po. Congratulations. Malaki yun, ha? Kasi, question, Vincent. Naranasan mo na bang mag 30K per month sa work mo? Hindi pa po. Yun. So, yung kasi yung context na mahirap para sa isang nagsisimula sa ads, nagastosin yung 1,000 para isugal mo sa ads. Kasi sa monthly basis, hindi mo nga siya nare-receive. Gagastos mo siya on a daily basis, tapos sa ads pa. Diba? Nung nag-ads ka, palit ka na ba ng campaign or engagement pa rin yan? Naka-engagement pa rin po ako, Coach, kasi kung ano na po yung working, hindi ko na po ginagalaw kasi nga po hindi po ako masyadong maalam sa ads po. Kaya Sir Troy, Sir Bong, engagement tayo, ha? Kasi ang kulit sa messaging tsaka landing page view eh. Okay, so 1,000. Bakit ka tumalon sa 1,000? Same product ba to? Same product pa rin po, Coach. Tapos, check ko lang din, cut ko lang si Sir Vincent. Kami 1,500. Dumating yung point na walang nako-convert na sale yung 1,500. Pero kay Vincent, yung 1,000 niya, sa kanya naman may bumibili. So hindi ibig sabihin na hindi product yung may kasalanan kung bakit wala kang benta.
Kasi may ibang bumibenta using the same product. Tama, Sir Vincent, no? Yes Q10 po. pa rin yan, no? Yes po, Q10 po, coach. Sabi ni Sir JM Dumanais, baka nasa closing. Pwedeng sabihin naming hindi. Kasi kumita na kami using the same closing. Baka kasi may problema sa ads namin. Eh dahil naging Yes po. busy kami, dumami na pera namin eh. Kaya lang na-misplace namin eh. Na-misplace, di namin alam. Then na-busy kami kasi panay travel ka. Pero yun nga po ang pahinga muna tayo sa technical, no. Doon muna tayo sa actual na nangyayari na yung nirereklamo ng ibang mga distributor, ay hindi na gumagana yan, wala nang kita yung ads. Pero may baguhan, 1,000 per ads engagement, kumikita ka na maganda nun, sir, no? Kaya mo win 1,000, no? Opo. Anong buwan to? Pwede ko bang malaman anong buwan? Baka yun yung Parang buwan na wala kaming benta eh. nag-start Nalipat po sa kami, inyo eh. Tanggap ko na. nag-start po kami ano po talaga magkaroon ng malaking sales nung October po. October ay first week po ng November. Parang Okay. doon na po mas Nagsimula ka na September, yes po. tama? Same year to, tama? Yes po. 2023 po. 3 buwan lang. Galing mo Oo. naman. Good job, good job, good job. At least 3 buwan niyang pinagsumikapan. During this time, may iba ka bang ginagawa? Hindi ka ba lumalabas sa TV, ganun? Full time ka lang talaga sa... Opo. Siguro dahil full time mo siya, no? Full time mo siyang ginagawa. Yes po, full time po kasi kung sasayangin ko naman po yung opportunity na nandito naman na po ako, sayang po. Tsaka siguro din nakita mo na may mga kumikita talaga sa dropshipping with Chantal. Yes po. Tsaka well, ikaw mismo eh. Ikaw mismo yung nag-aral, 'di ba? Hindi naman din yung provided training, ikaw na yung nag-review. Opo. Nag-review po ako sa NetDev since 2021 po ata 2022. Nanonood lang po ako doon, download po ako ng mga files, pictures, image ng mga product, edit ng creatives. Ang gamit pa po noon sipag. yung laptop Admin pa po ka pa during that time. hindi na po. Nag-resign ka. Opo, nag-resign po ako, coach. So ibig sabihin, pero nung nagsimula ka mag-run, kumbaga may time frame bago ka nag-run ng simula September, tama? Yes po. Yun yung unang-unang try mo ng run, September. Nung mga una po, coach, nung nagtatry po ako, pero parang nagki-create na po ako ng page. Pero walang goal na magtuloy-tuloy. Wala naman po. Okay, that's nice. So September nag-peak ka ng November. So sa Yes. November mga sa tingin mo magkano per day na yung ilang bottle na yung nabebenta mo? Siguro po, coach, umabot din po ng 100 plus na po. That time po kasi nag-top po kami sa iSeller. Yun po yung month na nagkaroon po kami ng benta. Naputol yata ako. Ayan, check. Ako, unstable ako. So ilang bottles yun per day? Hindi po siya consistent, coach. Minsan 2 lang po. Minsan Sa isang buwan 3, siguro, mga 5, ilan ganun siya? lang po. Sa tingin mo? Ang ko po possible po nasa 100 100 plus bottles po. per day. Nung November na po yun. Oo, so ano rin yan, mga 3 bottles per day, Ay, ano? hindi po, 100 bottles na po yun. Opo. 100 bottles plus po nung month lang po, 1 month. Okay. So during that time, paano mo hinahandle yung finance mo? Siyempre, 1,000 na to. Kailangan may pondo yung GCash mo. Tama? Opo. So GCash pa rin ginagamit mo sa 1,000 per day na ads? Yes po, until now po, naka-Gcash lang po ako, coach. Hindi ka nababan? Hindi nare-restrict yung ad account mo, yung business? Nawala naman po. Okay. Nice yun. Kasi usually dyan nahihinto eh. No? Kasi GCash yung gamit, hindi ganun katiba yung kasi yung authenticity ni GCash kasi hindi naman siya yung parang bangko talaga. Pero sa'yo, hindi ka pa nababan. Hindi pa naman. Maghintay ka. Sige, tawa ka lang ngayon. De, joke lang. Pero totoo, nakakatuwa kasi GCash pa rin yung gamit. Yan. Okay, now na November to. Ano nangyari nung December? Doon po nag-start na talagang mag-boom po kami. Kasi nagdagdag na po ako ng product.
Ikaw walang mag-isang sumasagot nito, wala kang kasama. Ano May po, admin coach? ka na ba nito? Wala po. Ako lang po yung nag-work until now. Mag-isa lang po ako. Wow! 1,000 pesos tas isang galing mo. Ano yun? May ano ka ba dyan? May toilet ka sa upuan mo. 1,000 na yan eh. So ikaw lang lahat. Yes po, coach. Ako lang. Pati pagraran ng ads. Yes po, coach. Nakaka-inspire naman yun. Oh, Kasi kailangan. sa amin, ako thankful ako. Si wife ko ang tagaran ng ads. Tapos nung kisimula, ako yung tagasagot. Pero ikaw lahat talaga. Ngayon, ano naman setup ni Mrs. sa inyo? Ano ang role ni wife sa'yo? Ayun po, kaya inako ko na rin po lahat kasi may baby po. Syempre, pag baby, mahirap po alagaan. First baby po Okay. kasi. Kaya, syempre, tulungan po. Pero pag sa business, lagi naman po kami nag-uusap. Kumbaga, mas marami siyang idea na binabato sa akin. Ako tagagawa. Actually, magagaling About sa talaga ang business, ganun. magaling ang babae sa pagnenegosyo kasi lahat ng kumbaga ang ginawa ng Diyos ang babae para magpalago, mag-alaga. Tayo tagagawa sa umpisa, tapos sila yung taga prosper. May tanong na dito, talungin na natin. Magkano po ang CPR? Sabi ni Sir Troy ninyo. Magkano ang ads yung CPR ninyo? Alam mo ba yan, Sir, kumpitin? Yung nung CPR po, coach, ang ngayon po parang tumaas na po, nasa 2018, gano'n na po yung Oo, ganun CPR talaga. po ngayon ng ads po namin. Kasi tinaasan mo na. Magkano na ads budget mo ngayon? Nasa 2K na po per day. Boom! 2K! 2K! Tapos isang tao, paano? Opo. Ang galing mo naman, nakakabilib. Hindi ka naka-automate ka ba? Naka-chatbot ka ba? Or manual pa rin yan? Manual po, coach, pero may mga nag-aral po ako ng puro training po kasi ako sa Shantal, kaya nga thankful po kay Shantal dahil ang daming training lahat kami ng misis ko. Attend po kami palagi. Nice. So, naka-chatbot ka na ba ngayon? Naka-pancake ka na? Hindi pa. Ano lang po, bot cake lang po. Keywords lang naman po. Pero Bot cake o manual bot pa rin cake? naman po. Tama, sorry, bot cake. Pero yung mga pang-intro keywords lang, lang. pang-intro lang. Hindi po sa intro po, manual din po. Minsan po pag mga kunyari, nasa labas po kami, may nag-order. Yung kunyari, May buhay ka pa ba sa example, labas? Gusto ko malaman yun eh. Kasi 2,000. Meron, 2,000 yan eh. Baka may kakambal Meron pa ka, naman ibang po. tagasagot, gano'n. Ikaw talaga to, okay, no? kahit po nasa labas, nagsasagot po ako sa phone. Kahit nasa SM. Sa bagay, 2,000 na talaga yan. 60,000 a month na yan. Opo. Anong reason mo bakit ginawa mong 2,000? Kasi pwede 1,000 naman yan eh. Kasi po sa akin Kumikita ba talaga? Magdududa ako. Hindi kumikita yan eh. kumikita naman po. Kumikita naman Okay. po kasi ang palatandaan po namin na kumikita kami kapag nakakapagbayad po ng bills. Ngayon ba ay nakasama pa rin kayo sa parents or nakahiwalay na kayo? Nakasama pa rin po. Okay. Nagbabayad kayo, tumutulong na kayo sa bills ngayon. Yes po, tumutulong naman po. Wow. Congrats. Okay, sa ngayon na 2K yung ads budget mo. Ngayong April, ngayon mga February, April, naka 2K ads budget ka ngayon. Yes po, nag-start po kami mag-2K nung February po. Okay, nung nag-start ka ng February, engagement pa rin? Nung nag-start po ako, coach, mag-explore po, ang ginamit po namin this year po, nag-sales na po kami. Trinay ko po mag-sales. Sales campaign. Opo, sales campaign na po. Okay. So, nung sinimulan mo, magkano mo sinimulan yung new ad mo? 1,000 ba agad? 100? Unti-unti? Nag-start po ako ng 800 po agad. 800 agad. Opo. Okay. Tapos So, nagkataon din pong winning yung ads, kaya ayun po. minaximize mo na.
Opo, gano'n na po ako pag nagse-set po ng budget ngayon kasi hindi nga po ako marunong yung papalit-palit po ng creative, duplicate, yung mga gano'n po. Oh, wag mong pakinggan si Chester, mababaliw ka. Huwag ka maniwala kay Chester. Si Chester lang nakakagawa nun. Nakabili kaming kotse tsaka motor. Hindi ko pinapakinggan si Chester. Ngayon, makikinig na kami. Nagugutom na ulit kami. Kaya pupunta kami kay Chester. Anyway, okay, during that time na 1,000 yung niraran mo, kumikita na kayo nun, brother. Yes po, kumikita Okay. naman po. Ano na yung mga nabibili nyo nun during that time na 1,000 yung ads budget na hindi nyo nararanasan before na admin ka lang during that time? Siguro po, mas maluwag na po kami sa financial po. Nakakalabas na po kami anytime kung kailan po namin gusto kasi syempre po kailangan din po namin family bonding, ganun po. Okay. Nakakain Yung gastos tayo. sa ospital, nung ginamit mong panggastos, ikaw na yan. Kinita mo na yan sa Chantal. Hindi po kasi Chantal po ako, parang nanganak po kasi yung wife ko April po. April this year. Opo. Sa side po ng sa side po ng misis ko po. Okay. Pero yung gastos, ikaw na nag-shoulder? Hindi po 2023. Opo. Last year. Last year po. Akala ko kanina lang eh. Sabi ko, bakit ka nandito? So last year na pala. So ngayon, yung gastos ni baby, ikaw na talaga. Si Chantal na yung nagpo-provide ng gastos nyo. Okay naman po. Tumutulong pa rin po yung parents po ng misis ko pero provide na rin po namin yung mga ibang kailangan niya po. Okay. So sa tingin mo, pag nag-employ ka, we're not belittling employment. Kaya lang kasi, sabi hindi ka nakagraduate, syempre, yung limited na yung opportunity. Kaya bang i-provide nung sa tingin mo magiging work mo itong nangyayari sa'yo because of Chantal? Ano po, coach? Hindi, ako rin, naguluhan ako sa tanong ko eh. So ulitin ko ha. Kasi di ba, kung mag-empleyado ka, sa tingin mo ganyang kadali yung buhay or kaya i-provide or mas maganda pa rin na pinilit mo mag-Chantal? Mas maganda po na pinilit ko po talagang i-pursue yung pag-Chantal kasi sobrang laking tulong po sa amin kasi po nakapag-provide na rin po kami ng sariling computer, sariling laptop. Ayan, dyan na tayo tatalon. Kasi ano na yung mga nadagdag sa buhay nyo? In less than a year, wala pa kayong 1 year sa Chantal, tama? Yes po, coach. Ayan. Si baby, ilang taon na pala? Sorry, ilang taon na siya? Pa 1 year na po this April Okay. 13. Sige. Ano na yung mga... Kasi si Mrs. ba ay gumraduate? Yes po, graduate po si Mrs. po. Okay. So, nagwo-work ba siya or full-time na siya sa parent, sa pagiging mommy? Full-time na po siya sa pagiging mommy po ngayon. Nice. Ayan. Okay. So ano yung mga nabili nyo na ngayon in less than a year because of Chantal na ito kasi yung nakikita ko na maganda sa ginagawa natin. Yes, kikita ka sa employment. Yes, kikita ka sa pagbibusiness. Kaya lang yung time na nasa pamilya ka, yun ang hindi ko kayang i-give away na ang ganda lang ng e-commerce ng Chantal business na kumikita ka habang nasa bahay ka, Sir Vince, tama? Opo. Ano na ang mga nabili nyo ngayon? Ayan, yung mga simple success na naranasan nyo ngayon. Ayun po, since bago pa lang naman po kami sa Chantal, hindi pa naman po ganun karami yung na-provide po namin. Kasi po ang una po namin pinuprovide, for example, itong computer, itong laptop. Kasi May computer na, may laptop pa. Opo. Mas magamit po kasi namin siya para Wow. Ano nangyari dun sa business 2018 po na namin. laptop? Kasi pag wala na po, sira na po. So, ang laki ng talon sobrang nyo, lag di ba? na po siya that time. Ang laki ng talon ninyo kasi from isang laptop na Jurassic, tawag ko dyan Jurassic eh. Ganyan din kasi kami, nagsimula sa Chantal, Jurassic yung laptop namin. Yung at tagal mag-loading, di ba? Opo. So ngayon, dalawa na. Isang computer, isang laptop. Opo. Tag-isa ba kayo ni Mrs.? Opo, binili po namin tong laptop para in case po na kaya niya na po or hindi na mahirap alagaan si baby, dalawa na po kami yung mag-work. Savings, meron na ba? Meron naman na po. Nice. Opo.
So, Kasi laptop, tapos travel, nakakapasyal-pasyal ba kayo? nakakapagpasyal naman po kami pero kasi baby pa po yung ano namin kaya around Quezon province lang din po kami namamasyal. Kain Mm. sa labas. And then magbo-birthday din po kasi kaya yung lahat po ng savings po namin nasa baby po nakalaad. Tama, mahal talaga magka-baby ngayon eh. Opo. Kaya nga iba kahit matanda, sugar baby na daw. Ano, huwag niyo akong pakinggan. So now, ano mga nakaraan sa'yo na products or single product ka pa rin ba? Ngayon po coach, nag-try na po ako mag Dr. Vita S77 probiotics na po. Oh, Pilipinas pa din. Yes po, naka-Pilipinas lang po ako lahat ngayon. Wala pa pong Ilan na nakaraan sa'yo na product? dalawa po. Q10 and Dr. Vita S77 lang po. Sinong mas malakas sa dalawa? Kasi po coach, yun nga po, palitan po kasi sila minsan po yung 1.5 po, hindi bawi yung ads po sa Q10 and then minsan sa S77 may benta yung 800 ko. For example, 5 bucks sa Q10, mga dalawa lang. Kumbaga, bawian lang po sila eh. Ikaw ay, okay, ikaw lahat to, di ba? Ikaw lahat. Wala ka pang Yes. admin. Yes po coach, wala pa po. Meron ka bang, ito mga kapatid, ito may magbabasa ng taon-unti ng tanong, you key in your questions sa ating chat box, then babasahin natin kasi patapos na tayo. Okay, during the time na nagsisimula ka, you're doing Chantal, ano yung mga nararanasan mong problema na sa tingin mo, at least 3 problema na, ayoko na itong ituloy. May mga ganun bang problema na naranasan at ano yun? Ang pinaka problema ko pong naranasan coach yung may winning ads po ako. Tapos biglang na-fatigue po ni Facebook kasi that time po nag-high performing eh. Kumbaga natutuwa ko kasi sabi high performing yung campaign ko. Hindi ko po pala alam. Nasa bingit na po pala siya ng ano. Ad fatigue. Opo, ng fatigue po. Kaya nagulat po ako pagising ko po. Wala na po kaming ads, sabi ko. Nakakalungkot naman. Kasi wala yung inaasahan po namin. Tapos, ayun po, create na naman ng bago. Kasi ano lang po ako pag nag-create eh. Paisa-isa lang po. Wala pong reserva talaga. Kaya pag na-delete yung isang ads, wala na po. Yan, dyan tayo paano ba? makikinig kay Chester. Dyan magaling si Chester, kaya ang yaman-yaman pa din. Ang daming backup, magaling si Chester talaga sa ads. So ngayon, ganun pa rin ba ang ano mo? Ganun pa rin ba ang setup mo? Paisa-isa pa rin? Hindi na po. Nagba-back up na po ako. May mga naka-off po pero naka-back up po sila. O, same para i-on mo na lang siya, tama? Yes po. Mga winning Engage- ads naman po. Pag nagsisimula ka ba ngayon ng ads, engagement muna or direkta messaging ka na agad? Sales po tapos naka-messaging po. Hindi ka muna engagement. Hindi na po. Ganun na po ako mag-set up ng ads po ngayon. Nakaraan, okay. Opo. Sa amin po kasi mga kasantal, sa ginagawa namin, 7 days kami nag-i-engagement habang wala kami expect doon. Talagang 100 per day, 700 bibigay namin talaga kay Facebook yan. Kasi ganito po sa mga gusto mong sumubok ng ads, hindi po kayo nagbabayad sa company ni Chantal, kay Facebook po yun napupunta. Parang yan na po yung upa natin sa bahay, yung upa natin sa pwesto sa tindahan. Ako po ay traditional na nagbe-business. Magbabayad ka na agad ng upa, hindi pa sigurado kung may benta ka. Kaya ito po yung mindset natin na huwag kayong manghinayang. Kaya po yung idea ng pag-i-scale up, para kang nagdadagdag ng pwesto. Halimbawa, 1,000 per day, 20 square meter lang. Pag nag 2,000 per day ka, 40 square meter na yun. Ibig sabihin, mas marami nang makikater na tao. Kaya po, yun nga sa story ni Vincent, in less than a year, medyo nagagamay niya na at sa tingin ko kaya niya kasi 22,000 per day na yan. Diba? Ayan. So, basa tayo na muna ng tanong bago tayo tumalon. Sabi ni Ma'am Jonah, yung 2K, ilang product campaign? So sa 2K ko po coach, dalawang campaign po yung dalawa po yung campaign na niraran ko. Magkaibang Isang product? Q10 at isang S77 lang po. Magkaiwalay na product po. Sa Q10 po dalawa. And then sa S77 po, dalawa rin po. Nakakagawa lang. Nice, congrats. Ang sipag mo. Ang sipag niyan. O tamad lang talaga ako. Gumagamit ka ba ng post ID, sabi ni Sir Troy?
Ayun po kay Sir Troy po ako nagpaturo mag post ID po nung nakaraan. Kasi po nag-announce po si Meta na parang yung mga interest po na gamit ko is ah, ma- wala na po ata sa Meta, and then mapopost Oo. daw po yung aking ads, kaya nagtanong po ako kung paano ba yung ano. Kaya si Sir Troy po yung tumulong sa akin na yung sa post ID po. Pati po sila Ma'am Arlene and Sir TJ po. Wow. Nagkita na ba kayo ng mga ito? Hindi pa po. Hindi pa. Wag na. Madidisappoint ka pag nakita mo sila. Hindi, joke lang. Mababait yung mga yan. Super sipag niyan. At alam mo ba, yan ang mga unang top earner. Yan sila Sir Troy. Hindi pa buwang Chantal member na sila. Ayan, sila ang mga first mga top earner natin. Kaya, yan, marami tayong matututunan sa kanila. Again, balik tayo sa question ni Ma'am Jonah. Sa ngayon, sir, image pa rin ba ang creatives nyo or video na? Naka-video na po ako, coach, kasi Sa lahat? napansin ko po nung naka-image. Opo, lahat po. Video na po talaga ang ginagawa ko po. Isip lang po ako ng mga kasi po dati po may mga training po dati yung mga sa doctors, yung mga informative na sinasabi nila, and then i-connect lang natin sa product natin. Yung mga ganong creatives na po na video yung ginagamit ko. Ayan, palakpakan natin si Mas Sir maganda Troy. po kasi Siya ang pag- ano. Tamas ito yung mga palabas ni Sir Troy, di ba? Oo. Ito yung mga interview ba ni Sir Troy sa mga doctors? Opo. Ayun, palakpakan natin ang Boy Abunda ng Chantal Direct Sales. So yun, puro video na. Kinakat mo ba siya? Or wait, saan ka nag-i-edit? Anong platform pang-edit mo ng video? CapCut and Canva lang po. Canva, Canva desktop or Canva mobile? Ay, CapCut sa cellphone, CapCut sa desktop. Minsan po nagka-CapCut po ako sa desktop po kasi ang hirap po ang gamit ko po kasing laptop that time is yung lagi pa po. Oo. Cellphone po ako nagka-cut po pag mga CapCut po ang gamit ko po. Oo, ganyan talaga maiinis ka eh. Maiinis ka talaga eh. Nata-traffic kapag sa lumang laptop ka nag-i-edit. Okay. So next question ni Ma'am Jonah. Again, listeners, you could ask question kahit mga mga motivation, baka nang pinanghihinaan ka ng loob, pwede kayong ma-motivate ni Sir Vincent. Ayan. Paano po ang ginagawa nyo para maiwasan ang ads fatigue? Ako po, coach, katunayan po nag-fatigue na naman po yung ads ko nakaraan. Painumin mo alaksan. So Kaya ano po ginagawa mo? Paano ginagawa mo? May nakokontrol mo ba siya? That time po kasi, coach, may natuklasan din po ako. Kapag nagfa-fatigue na po yung ads, ang ginagawa ko po is dinoduplicate ko po yung ads po mismo ng ibang video or pictures. Kasi yun po yung nire-recommend ni Meta para hindi ma-fatigue yung ads. Maki-carry over ba ang comment nito? O new comment lahat? New comment po, coach. Pero ang Zero comment to? Yes po, bago po lahat. So parang zero, hindi mo i-maintain yung post ID? Hindi po. Dinoduplicate mo lang yung Ads po mismo. Oo, yung ads, yung creative. Opo. Tapos new targeting ka. Ang ginagawa ko po, coach, nag-upload po ng bagong ads po. Mag-upload po ako ng bagong ads. Pero same campaign, same ad set po. So hindi ka nagagawa ng bagong video? Same pa rin? Same pa. Ibang video po, coach. Okay. Kapag Ibang video na. po. Okay. Opo. Yan, And sabi then, ni Sige ko muna, sir. Sorry. And then, ino-off ko na lang po siya kasi pag na-off, kunyari po nakapag-upload ka na ng video or image, nawawala na po yung fatigue once na active na po agad yung ads nyo po, and then pwede mo na siyang i-off. Hindi na po siya nagfa-fatigue. Wait, ulit. Yung nag-fatigue, papatayin mo tapos bubuksan mo ulit? Hindi po, coach. For example po, nag-fatigue po yung ads ko ngayon, and then mag-upload po ako ng bagong image or video sa same campaign na gamit ko. Kasi yun po yung... Opo. Oh. So wala ka nang babaguhin sa targeting? Wala na po. Galing.
Pwede pala yun. Tapos, ino-off ko na lang po. So sabi ni Sir Troy, mahirap magaya ang video. Tama. Opo. Yan. Sabi ni Ma'am April, yan ang gusto kong gawin, video. Opo. Maganda po kasi sa video, coach. Ilang minutes pa, minsan ilang po- seconds pa lang video ads mo? Parang 2 to 3 minutes lang po. May mga iba po na 1 minute lang. Mahaba pa yan ha. Galing ha. Opo. Anong concept mo sa paggawa ng video? Paano mo sinisimulan? Hook ba? Tanong ba? Problem? Paano ka nagsisimula ng video? Mukha agad ni Sir Troy? Hindi po. Ang ginagawa ko po sa Hindi pag-create daw, po Sir ng... Troy. Paano setup mo? Paano flow mo ng video? Ang pinaka ginagawa ko po kapag video kasi sa mga training din po nila Coach Mikey, yung sa mga doctors po, syempre kailangan muna ng explanation po. Minsan problem, minsan benefits. Depende po sa product. Kunyari po Q10, explanation po kung ano yung mga sakit sa puso, ba't natin nararanasan. And then doon ko isisingit yung video ni Chantal po. Parang ganun po yung video ads ko po. Same format lang. Talagang ganoon lagi. Paano mo kino-close naman yung video? Ano yung parang last 10 seconds ng video mo? Wala po, nagko-close na lang po siya. Wala na pong edit. Parang wala yung buy now, order na, wala na yung ganun. Wala po. Sa caption naman, gaano kahaba ang iyong caption? 3 sentence ba or kasing haba ng El Polibisteris mo? Paano ka mag-caption? Sa caption po, ang ginagawa ko po is yung alam ko pong makakahook sa client. For example, kung Q10 po yung binibenta natin, sasabihin na po agad natin yung mga, for example, kung nakakaranas ka ng mga ganito, pag nabasa yun ni client na ay nakakaranas ako ng mga ganito, mag-i-engage po sa ads mo. For example, lang ordinary Mahaba ba o maikli? Mga ilang sa tingin mo ilang paragraph to? Ilang sentence? Mahaba po siya eh. Mahaba din. Mga siguro, mahaba po, coach. Sa paragraph po siguro mga 3 po. Mahaba din. Naglalagay ka ba ng hashtag ganon? Hindi na. Wala na rin po. Oh. Okay, so basa tayo ng tanong. Mukhang nag-engage ng ating audience. Sabi ni Mark Kenneth, ano pong may bibigay niyong advice sa mga bago na gustong sumubok mag-ads? Then sa wala pa pong idea at experience sa pag-ads. Ano daw? Nabasa mo ba? Sabi ni Mark Kenneth. Ano daw mabibigay mo advice sa mga bago? Ayun po, since ako naman po, kino-consider ko rin naman po yung sarili ko as baguhan pa lang rin naman po. Siguro kapag may mga bagay tayong alam talaga nating worth it. For example, nahihirapan ka mag-ads ngayon, ituloy-tuloy mo lang kasi nandiyan naman yung Chantal, may mga training naman dyan, may mga coaches naman po na matatanungan natin anytime na may mga question tayo. So provided na po ni Chantal, aaralin na lang po natin, then apply natin sa sarili natin para mag-work lahat ng napanood natin. Kasi doon naman nagsisimula lahat pag nahihirapan. Pag tuloy-tuloy mo lang, magkakaroon siya ng bunga bandang huli. May isi-share lang ako na ano ko to na naisip ko nung kumakain ako ng pares. Ang walang $1 million idea. Ang meron lang $1 million execution or ₱1,000,000 execution. Dumadating yung idea na maganda kapag ina-apply mo na. Hindi kung ano yung una mong sinubukan Hindi yung unang try mo Hindi yung kung ano yung nasa isip mo yung gagana. Ano yung mga next na nangyayari kapag nandun ka na sa process. Kagaya ngayon, 'di ba? Nagsimula ka engagement. Ngayon nasa sales ka na. So sa mga bago ito, technical, medyo tayo, specific. Kung magra-run sila ng ads, ano yung una nilang dapat subukan? Engagement ba or sales at magkano?
May mga naturuan na rin po coach na ibang taga Shantal po, si Ma'am Arlene at si Sir TJ. Nirecommend ko po sa kanila agad na mag-sales na po agad sila. And then Oh. unti-unti Magkano nagkakaroon ang naman po starting sila. ads budget? Depende po sa kanila coach kung kailan po. Ang recommended ko po sa kanila kapag nakikita ko pong maganda yung ads banner nila, siguro po 500 or 500 pataas na po. Para Oh. hindi na po magugulo yung algo po papalit-palit ng budget. Kung baguhan naman, paano ang iraran nila? Engagement ba ulit? Gayahin ka nila, engagement, tas 100, tas hintayin nila na Ah, panghinaan ulit sila ng loob, tas lakasan nila, gano'n. Siguro po ang mapapayo ko po sa mga baguhan, para po kasi sa akin, working naman po yung sales campaign po. Pwede nyo na pong itry kahit po na kapag pa-order naman po siya, kahit naka-sales na po agad kayo. Okay. So Kasi ako, na-try ko na rin po nung pag nagki-create. sige sir. Pag Sige nagki-create, po. so kayo muna, pag nagki-create, Kapag nagki-create po ako ng campaign, lahat po, pag nag-i-start po, kasi may mga fatigue ads na rin po ako. Sales na po talaga lahat ng ginagamit. Sales campaign na po lahat. Wala na pong engagement. wow. Ayun. So, kung ako kunwari tinanong ni Sir Mark Kenneth, ang masasabi ko, yung pinanghihinaan ng loob, normal yan. Hindi yan dapat tinatanggal. Dapat lang yan ino-overcome. Kasi ang emosyon natin, hindi siya nawawala. Pinapatungan siya. So, pag sinabi mo, huwag kang matakot, hindi pwede. Kailangan mo lang palitan ng takot ng excitement. Palitan yung takot ng mas deeper sense of emotion. For example, si Sir Vincent, kaya siya nagtuloy. Kasi alam niya na itong negosyo na to, mababantayan ko yung pamilya ko at magagawa ko yung pagkita ng pera all at the same time. Kaya ko to ilalaban. So siguro yung mga nagtutuloy talaga dito, yung may tamang reason why to do this. Sa case po namin, siguro normal na mawala ng 3,000, 5,000, 10,000 sa pagraran ng ads. Dahil alam namin gumagana to, dahil nakita na namin, yun yung pinaka-bias namin. Bakit namin hindi na kami nawawala dito. So sa mga bago po na gusto susubukan, dahan-dahanin nyo po at commit to this for a long haul. At least 3 months. At least 3,000 pesos of your budget. Dahil kumbaga yun na po yung magiging tuition nyo. At tandaan nyo po, si Chantal hindi madamot yan. Ituturo niyan paano ka i-prepare sa sarili mong magiging negosyo. Na, sa pagninegosyo, magbabayad ka ng upa, wala namang kita. Doon mo palang iintindihin. Tandaan niyo po, ang pag-a-ads ay parang pagtalon sa airplane na habang bumababa ka pa lang, doon mo palang gagawin yung parachute. So, ibig sabihin, kung hindi ka tatalon, hindi mo magigets yung mga dapat nyong i-improve sa pagraran po ng ads. So, yung masasabi ko po sa mga sumusubok ay subukan nyo po at doon nyo makikita na hindi po sayang ang life skill ng pagraran ng ads. Tandaan nyo po, ito na yung ang nagpapayaman po sa tao ay skills. Yung ads na yan, kailangan na po yan. Yan po ang isa sa mga in-demand na skills ngayon sa panahon ngayon. At ang maganda po doon, nagraran ka ng ads para sa iyo na. Business mo na yan. Kung magtsumamba ka dyan, panalo ka. Pag nagkamali ka, natuto ka. So hindi ka matatalo kapag nagraran ka na ng ads. At lalo na, ito kay Sir Vincent, nadali niya, na-hit niya. So, ang benefits sa iyo na. So, again, huwag nyo pong tanggalin yung takot, palitan nyo lang siya ng excitement. Yan. Tapos sa wala pang experience, magkaka-experience ka kapag magraran ka ng ads. Tingnan nyo yung shinare ni Sir Vincent, nagsimula siya ng boost post. Nung boost post ba, sir, may kinikita ka? Wala po. Ang Tama gamit na. ko po, Huwag na kayo mag-boost post. Ha? nagpapa-engage lang po ng likes. Pangpadami lang talaga siya ng likes. Ayan, ang dami ng tanong. Ayan, to yung gusto ko eh. Yan. Okay ka pa ba? Batiin mo muna pala si Mrs. mo. Hindi natin nabigyan ng highlight para... Yan. Tsaka biyanan mo, ang bait ng iyong mga in-laws. Okay. Batiin mo muna sila habang nagbabasa tayong tanong. Hello sa wife ko, pati sa baby ko. Hi. Ingat kayo palagi. Ano pangalan pala ni baby?
Allison only, coach. Wow. Yan si Allison wife, anong only. pangalan? Opo. Si partner, anong pangalan niya? Shaira po. Shaira. Yan. Shaira po. Shaira, okay. Sabi ni Jonah, yan din ang hindi alam gawin ang video. Pwede po ba may training po tayo dyan, Boss Troy? Yes po, pwede tayo magkaroon ulit ng video ads. Pag wala po, makikita niyo po yan sa tools and marketing natin. Or pwede tayong gumawa ng bago. Marami na pong marunong gumawa ng video dito. Okay, sabi ni Ma'am Sheila, pag fatigue, Alaksan FR. Sana ganun lang, no? Tapat ibudbud mo lang sa processor mo. Sabi ni Coach JM, magkakaroon naman ng training sa paggawa ng video. Wait lang natin. Iniwan ng jowa, parang ganun, mag-Q10. Sir, ano talaga? Bong eh. Okay. Kapag 200 per day, pwede po agad gawin 500? Sabi ni Ma'am April. Sa akin po, coach, kasi ano rin po ako, parang 20% lang po yung itataas mo kada magpapalit ka ng budget. Hindi ka pwede kapag magdadagdag ka ng ads budget. Huwag mong gulatin. Opo. So kung 200, magkano ang idadagdag niya? That time po kasi nag-start ako, 200, 300 lang po, 100 lang po yung dinagdag. Pawa na 100. Opo, papawa na 100. Tapos from 300, dun po ako nag-jump ng 500. So dahan-dahan. Yung pag-i-scale up po, per day ba siya or sa loob ng isang araw to? Kada 3 days po, coach. Kada 3 days. Nice. Okay, ayan, clear po sa atin ha. Same campaign ito. Increase Opo, budget same. lang. Pag Opo. ni-increase ka ba ng budget, pinapatay mo or continue siya? Continue po, coach. Kada 12 a.m. po ako nagpapalit ng budget. Dati po. Before. Pero ngayon po, coach, isang bagsa. Pag nag-set po ako ng campaign, for example, 800 per day, gano'n na po. Wala na pong bago-bago. Isang bagsakan na lang po yung pagpapalit ko ng pagsiset ko ng ads budget. Okay. So, let's finish this before mag-10. Okay, ito yung mga ano natin, ang tawag dito sa mga kakaibang tanong. Mawawala lahat. Mawawalan ka ng PC, mazi-zero account mo. Huwag naman sana, di ba? So, lahat. Paano ka magsisimula sa Shantal? Sa akin, coach, Zero wala ka ulit pera. Paano ka magsisimula sa Shantal? Pero, you have that skill already in you. Ayun po, coach, since maganda naman po yung system po ni Shantal kahit wala ka pong pera, may affiliate naman po tayo. Pwede po tayong mag-affiliate, pwede po tayong mag-earn ng 20% kada 20% yung retail profit po natin kada benta po. So, ganun din po kasi yung mga nire-recommend ko po sa mga iba kong direct na nire-recommend ko po sila mag-affiliate po muna kung hindi kaya mag-VIP or mag-starter package. Mag-affiliate kasi sa Shantal naman kahit wala ka pang budget, kahit wala kang pera, pwede ka naman magbenta. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-start ng money kaagad. Pwede ka na kaagad magbenta. Kung gusto mo magbenta agad ngayon, mag-fill out ka lang mag-create ka lang ng account sa website ni Shantal, pwede ka na makapag-start. Ganun kabilis yung Shantal po talaga. Halimbawa, member na. Yun nga, marami dito hindi pa alam mag-ads. Paano mo sila i-encourage una? Yun muna, sagutin. Paano mo sila i-encourage na mag-ads? Kasi sa nakikita po talaga namin, baka ako lang talaga to. Kaya hindi kumikita ang distributor sa ginagawa nating business ay hindi nag-ads. Yun lang po yung paniniwala ko na kahit anong e-com industry, unless sikat ka na talaga na marami kang followers, pero yung normal na tao ka, sa tingin mo kikita ng walang ads, kikita ng malaki. Kasi pwedeng kumita ng organic, tama? Opo, pwede po. Pero kikita ba ng malaki kung hindi sila mag-ads? Yes or no? No po, coach. Kailangan talaga mag-ads. Yes po, kailangan mo po talaga mag-invest kasi hindi naman po pwedeng yung product mo ibibenta mo lang sa bahay nyo po. Ay Tama. sa barangay nyo lang. Hindi naman po lahat bibili. Tama. Okay, since na sagot na natin na kailangan mo mag-ads,
para kumita. Ako share ko lang po kaya marami akong kaaway, salbahe ako eh. Kasi pag gustong sumali, may pang-ads ka ba? Gusto mo mag-aral ng ads? Sabi, hindi, wala akong time eh. Hindi to para sa'yo. Ayan. Iba na lang, ibang business opportunity na lang yung gawin mo. Kasi sayang din po yung oras talaga pag hindi willing yung tao. Baka magalit pa sa'yo kasi pinasali mo na hindi naman willing mag-ads. So, ako lang po yun baka mali yung paniniwala ko. Pero ever since lahat ng e-com business namin ngayon, alam namin na hindi kikita ito pag walang advertiser, walang advertising. Okay, Sir Vincent. So, kailangan mag-ads. Baguhan itong tao. Halimbawa, ito tago natin sa pangalang Jojo na lang, Jojo. Ito si Jojo, bagong member, nagpaturo sa'yo. Paano mo siya tuturo ang mag-ads? Magkano ipe-prepare mo? Anong campaign ang gagawin niya? Para sa akin, coach, since nag-start din naman Kausapin mo si Jojo. Hindi, sige, joke lang. Sige, kunwari may imaginary person tayo dito. Ayan. Ano advice mo sa kanya? Ang pinaka-advice ko po sa kanya, coach, bago po siya mag-ads is mag-isip muna talaga siya ng isang product na gusto niya pong i-market. And then, isa lang, no? Isa lang mamimili, no? yes po, pag-start po kasi kailangan mo muna ng isang product kasi hindi pwedeng dalawa kagad. Maguguluhan ka kung saan yung product na gusto mong i-market. Isang product, isang page ba? Opo, coach. Isang product, okay, isang sige. page po. Tapos, product knowledge po muna. And then, posting. Tapos, create po ng mga flow. Pwede po siyang kumuha ng mga idea sa ibang mga nagbebenta ng, for example, barley. Pwede po siyang kumuha ng mga ideas po dun kung paano magpa-order tong distributor na to. And then kapag ready na siya at alam niya naman na kung paano ibabato yung mga save replies niya. And then dun ko na po siya sisimulan turuan mag-ads para mas malaki po yung kitain. Wow. Galing. Ganun lang. Pero hindi kailangan maging genius ka, di ba? Yes po, coach. Kailangan Kaya bang gawin ito ng 60 years old? Kaya po. Kaya. 80? Depende po, coach, kung nakakapag ano pa po eh. Pero kaya to ng mga 60, ano? Kaya po, coach. Kaya po. Kasi yan, malinaw pa naman yung mata nila, yung mga retiree. Opo. Anong sa tingin mo mga virtue or anong mga pag-ugali na dapat meron sila na para magtuloy-tuloy? Kasi sa tandaan po, mahirap talaga mag-e-com eh. Opo, mahirap po talaga. Ano yung mga motivation mo sa sarili mo para magtuloy dito? Siguro ang masasabi ko lang sa mga nag-i-start or kaya nag-i-struggle ngayon, wag po tayong hihinto lalo kung may kahit konting changes lang po sa buhay natin yung makita natin. Tuloy-tuloy lang po natin. Balang araw lalaki rin naman 'yan. And makikita mo yan one day na hindi mo pagsisisihan na nag-stop ka. Sabi mo, buti na lang tinuloy ko kasi nandito ka na sa dating pinapangarap mo lang. Parang ganun po. Wow. Okay, now, yung pangarap mo dati ng mga gadget, ano naman yung binili mo para sa'yo? Nagpalit ka na ba ng cellphone? Ayan. Kusa na bang nagpa-flash yung CR nyo? Hindi naman po. Sa sarili ko po, wala pa naman po. Yung laptop lang, tsaka desktop. Pero, opo, yun po kasi yung mas nagagamit ko talaga sa work. Yung desktop po ba, gaming PC na rin? Pang ano lang po siya, pang work lang po. Hindi naman po kasi ako mahilig mag PC game. Kaya puro more mobile on business po talaga yung request ko. Wow, kasi nga bago ka pa lang, no? Yun ang palakpakan natin kay Sir Randel. Ang talino lang ni Sir Randel na yung new earner natin, within less than a year, nabigyan ng opportunity na may interview para yung mga bago-bago makarelate. Kasi minsan yung ini-interview natin dito, nakabili ng 300 square meter na lupa, nakapagpagawa na ng bahay, nakabili ng big bike, charot. So, thank you Chantal sa kinita namin. Anyway, yung sa'yo, may laptop. What's next? Ito yung next natin. Ano yung mga next nyo pa na gustong bilhin, pag-ipunan, bukod sa birthday? Yung mga gusto po naming pag-ipunan is yung para po sa amin kasi nag-start pa lang po kami. Balak po namin mas palawakin pa po itong business, makapagtayo ng sariling hub.
Opo. Mm. Ayun po. Tapos mag-start din po ng siguro po ang balak po talaga namin is mga lupa muna po bago yung ibang bagay. Wow. Motor, hindi niya ba yun, motor, kotse, mga Hindi pa anong po. year yan? Kapag alam na po namin kaya na po talaga namin kasi mahirap po yung marami pong hinuhulugan o kaya maraming binabayaran. Mm. Ito po yung sinasabi ko, bakit ko po siya tinatanong? Kasi yung culture po natin sa Chantal, hindi po natin culture mag-flex ng achievement. Hindi po natin pinipilit yung distributor na bumili ng bagay na hindi naman nakakatulong sa business niya. Kaya po, kasi sa tingin mo, di ba, tapat din natin, sales company pa rin ng Chantal. Pero hindi tayo nabubuhay sa hype, tama, no, sir? Opo. Hindi ka na pressure na bumili ng mga branded na bag, gadget, kahit kumikita na ka ng malaki. Hindi naman po. Hindi ka na pressure, di ba? Hindi po, wala Hindi ka rin naman. pinressure ni Sir Bong na, uy, bumili ka ng airplane, ganun. Wala po. Ito po yung nagustuhan ko din po dito sa Chantal na wag tsaka na yan. Tsaka na yung hulugan. Bumili ka ng cash para walang sakit ng ulo. Pag hindi mo kaya, hindi pa time yan. So, ayan. Ang what's next sa'yo, Sir Vince, ay magpalaki ng hub. Ano ang target mo? Magkano ang ads budget target mo next? Ang pinaka-target po namin is 5K pataas na po yung Yung 5K ba, kaya ba yun ng matinong tao sa isang araw sasagutin? kapag ordinaryong tao ka lang coach na nag-ads po. O kaya ba sagutin na isang tao yung 5,000 ads budget? Hindi na. Hindi na po. Sa tingin mo ang isang tao, magkano ang max ads budget, sales campaign, magkano ang max budget na kaya niya sagutin na may buhay pa siya? Kapag ano po coach, ordinary lang po. Halimbawa, yan, ordinary member. Ikaw sa tingin mo, hanggang magkanong ads budget ang kaya mo sagutin sa isang araw? Kung wala pong siguro mga binabayaran, possible po. Mga 5K po, ganun. Ikaw lang sasagot mag-isa? Opo coach, ganun naman po. Ako lang naman po nagsasagot talaga ngayon. Grabe yun. Grabe sipag mo, no? Hanggang gabi ba may nakukuha kang ads or... Ay, wait, sorry. Nagpapatay ka pa ba ng ads sa gabi? Hindi na. Hindi na po. Tuloy-tuloy na po coach. Kahit weekends, hindi ka nagpapatay ng ads. Hindi po. Katulad po nakaraang month po, hindi po ako nagpatay ng ads. Straight po nung March. Mas maganda ba nangyari? Mas okay po yung sales ko nung hindi po ako nagpatay. Tuloy-tuloy po yung kita po tuloy-tuloy. Kumbaga, hindi na naputol yung algo po ni Meta. Yung mga binibigay sa... Pure dropship ka ba? Pure dropship. Lahat Opo, yan, coach. Pure po. Hindi ka na nagpapalit, no? Pure po. Oo. Kaya ko po natatanong mga ka-Chantal, yung 5,000 po kasi, kapag meron kang sariling order, for example, kami po kasi may courier kami, may mga rider kami. Hindi po kaya na isang tao yung dalawa kasi sila rin yung nagbabalot sa gabi. So, yun ang po ang kagandahan ng dropship. Kaya yung 5,000 na ads budget, di ba sir? Kasi pure dropship naman. Hindi ka nagbabalot, di ba sir? Hindi po. Pag may kasi po paminsan-minsan po sa system po ng Shentel, may mga payment first po tayo na hindi po minsan nag-agree yung client na mag-payment first po sila. Yung mga naka-dropship po sa system, yung LBC po ba yun? Nagsasariling process lang po kapag kadalasan naman po siguro once a week po or wala pa naman po minsan. Nagsasariling process po ako kasi sayang po yung kita. Okay. So ngayon, parang ang tanong ni Sir Troy, magkano ad spend mo per week ngayon? Kasi po kung 2K a day sa 7 po is 14K po per week. Grabe yung 14,000. Malaking pera po yun na para sa 24 years old, gumastos ng 14,000 a week. Paano cash in mo nun? Gano'n ka kadalas sa... Paano ka paano mo i-handle yung GCash nun? Bank transfer ba? Opo, bank transfer po sa GCash tapos GCash to Meta po. Okay, anong BDO to? Ano po, coach? Anong bangko ginagamit mo? BDO po. Sa isang buwan, gaano ka
madalas mag-transfer? Siguro po coach, twice a week po ako mag-transfer po ng ads po sa Meta. Ang galing mo, sir, ha? Ikaw lahat yan, ha? From ads. Ako kasi hindi ko talaga kaya yan. Dahil siguro sa edad ko na 28, hindi ko alam, eh. Pero ikaw talaga kaya mo lahat yan. Pag mo-monitor, hindi ka na nag-Excel file ng mga orders. Wala na po. Sinusunod mo na lang yung nasa system. Opo. Tapos update po araw-araw sa mga GNT. Yun po yung isa rin po palang struggle ko sa mga Yun. araw-araw. Pero sir, ito, hindi naman natin tinatago yung problema. Wala naman perfect na system kahit magsulo ka. Wala talaga. Andyan yung underpricing, andyan yung rate RTS, andyan yung bogus rider. Dati may bogus buyer eh. Ngayon marami ng bogus rider. Buti na lang sa Chantal wala. Yung ibang courier dyan, nako, bantayan yung... So anong problema mo sa JNT, sir? Ano ang nagiging... Ang pinaka-problema ko coach sa GNT, siguro yung pinaka nako-concern ko sa CSR po natin, yung mga rider po talaga na minsan tinatawagan yung mga client ko bago nila i-deliver na, ma'am, may order po kayo sa Facebook. Baka fake po ito, willing po ba kayo tanggapin? Tendency po syempre, mga matatanda na rin po yung iba nating clients, natatakot po. Sabi niya, eh sir, baka po scam yan, wag na lang po. Parang yung rider mismo yung ganun yung script? Yes po, yun po yung mga chat po sa akin ng client ko po. Ayos. O diba, bogus rider nga. Meron din po kasing mga proof po talaga na sinesend yung clients po, kaya kung ano po yung sinasabi nila, yun lang din po yung kino-concern ko. So pag ganyan, ano sa tingin mo ang solusyon? Ang solusyon po coach, mas maganda po talaga na mas focus ka po sa mga clients mo na follow up po sila palagi about sa orders. Pag nag-order sila sa iyo, mas mabuti i-call mo, guide mo sa pag-take, yung mga benefits, kung ano talaga yung tutulong. Para syempre, pag may tiwala na po yung clients, magre-reorder na po siya palagi. Parang ganun. Tama. Okay. Yan din yung gusto kong ibigay na tip sa inyo. Actually po, sa nakikita ko ngayon, walang problema sa e-commerce ang hindi kayang solusyonan. Nasusolusyonan po lahat, kahit problema sa bogus rider, nasusolusyonan po yan. Kung ikaw si seller at makakatanggap ka ng ganong problema, ang gawin nyo po, pwede kayong bumili sa ano natin, sa courier sa company. Kung pwedeng mag hands-on, i-video call nyo po si client na kayo yung nakikita, ma'am, ito po ipapadala namin sa inyo. Pwede po kayo magtiwala para pag nakita nila face to face, sa inyo na po magre-regular order. Or if ever man drop ship, tumawag pa rin po kayo kasi tandaan nyo po, nagpakita na ng interest si client, natakot lang, hindi naman nawala yung interest, nandun pa rin. So kung kaya nyo pong i-video call, itawagan nyo po, malaking tulong po yun, tataas po yung percentage na bibili sila sa inyo. At sabihin nyo po, hindi po to problema sa product, problema po ito sa rider. I-educate natin yung mga bumibili sa atin na dahil lumakas na ng sobrang e-commerce, meron na pong mga kampo ng kadiliman na rider na ganun yung ginagawa. So again, encourage ko kayo, huwag kayong panghinaan ng loob, i-video call nyo po ninyo. Pero wag po kayong papayag na magpipicture kayo gamit yung ID kasi nagagamit rin po yan para gamitin false identity, magkaka-identity theft po. Baka magamit pa. I-video call nyo na lang. Mag-usap po kayo ng client or kahit wag na mag-open ng camera yung kausap nyo, kayo lang para makita lang nila na legit pala tong item na to. Baka tumaas pa yung order value sa inyo. Kasi pag gantong kasing kamukha ni Sir Vincent, parang kahit wala akong sakit sa puso, bibili ako eh. Ay, pogi, ganun. So, tama ba Sir Vincent yung ano natin? Tama May po. mga natawagan ka na ba na client? Daily po ako tumatawag ng client pero true call lang po. Kaya mo pa yon? Opo. Tumatawag ka pa? Gano'n ka? Ang sipag mo talaga. Nakakatawa yung sipag mo. So, ayun. Ito pa, bigyan ko rin ng mga tip. Kung regular client na ninyo, kung pwede nyong gawin, i-add nyo na sa personal account nyo para hindi na bumibili sa ibang page sa tao na siya bibili. Kung kaya nyong gawin yung ganun.
Kasi ano yan kung consumer ka na, halimbawa type ka lang ng Q10, saan nga ba ako bumili ng Q10? May lumabas na page. Order po ako ulit. Hindi naman sasabihin ng page na first time yun lang po mag-order dito. Hindi niya sasabihin yun. Iti-take nila yun. So kung may regular client kayo, kunin nyo yung database, i-add nyo sa personal account nyo, kayo na lang din yung mag-usap. Ganun po yung ginagawa ko. Kaya ngayon, may mga repeat order kami na galing sa tawag ko. Ako po yung nasa video po ng ganyan, ako po yung kausap nyo, i-add nyo po, doon na lang mag-order. So, ayun. Sir Vincent, may question pa yata tayo? Kainis yung... So, paano pala, sir, ang ginagawa pala na ulitin natin sa mga problems na nararanasan aside sa rider, ano pa yung last? Kasi tatlo yun, naputol tayo. Ano yung last na problema na na-encounter mo sa atin? Pinaka-problema pong naranasan ko, coach. Hindi naman kay Sir Bong. Hindi naman kay Sir Bong. Sa iyong sponsor, wala. Wala naman po. Sobrang bait niyan eh. Okay. Yes po, Ano pa ang ibang problema? Sa dropshipping po, coach, bukod po sa ads po ang pinoproblema ko po talaga. Ads lang po, and yun nga po yung sa delivery. rider. Opo. So, hindi siya kasing dami kapag nagtayo ka ng sariling negosyo. Alin mas madali? Sariling negosyo na may pwesto ka o itong e-commerce? Alin mas okay? Para sa akin, coach, since okay naman po ako dito sa e-commerce po, ito na lang po siguro. Tuturuan ko na lang po yung mga, for example po, kukuha ko ng mga admin. Siguro po ititrain ko na lang po sila. Diyan pa rin sa Quezon? Opo, coach, pwede po. So paano ang nakiisip mo na step by step papunta sa hub? Upa ka ba ng apartment or dyan muna sa sala ninyo? Anong diskarte? Ang balak po namin, coach, is dito lang po muna sa bahay. Opo, para syempre po kasi pag nagsisimula po ng business, hindi naman po agad kailangan, hindi naman po pwedeng work from home agad sila kasi may mga tuturo pa po ako kung paano yung mga flow, kung paano sasagot ng client, kung paano yung mga gagawin mo araw-araw na ginagawa ko before. Lahat po ituturo ko po sa kanya, kaya possible po dito mo muna. Nice. Teka, kasama ka ba sa Boracay Tour na kuha mo yung... Yes po, coach. So, ikaw tsaka si Mrs. or iwan si Mrs.? Kasama po si Mrs., coach. Dalawang ticket kayo? Or bibili ka? Isang ticket po. Tapos bibili ka na lang? Opo. Oh, wow. May iwan si baby? Ay, kasama rin po. Wala po magbabantay. Yan ang maganda sa Shandal. So, yan, may mga baby tayong dala. Kami din, no? Kita-kits doon. Nakapag-airplane ka na ba, sir? Yes po, nakapag-airplane. Kasi galing ka nga palang Palawan. Opo. Pero nakapag-Boracay ka na or this is your first time? First time po namin pareho ni Mrs. First time, tas libre pa, di ba? Opo. Ito rin po yung gusto ko ipa-share sa iba na bakit po maganda sa Shantal. Sa Shantal lang po yung business na kumingita ka na ng somehow decente. Ang tawag ko po dito ay decenteng kita. Pwedeng malaki, pwedeng sakto lang, pero sigurado po ako na decente. Kasi galing sa bahay lang. Pero po, kumikita ka na ng maganda, napopromote ka pa po, nabibigyan ka pa ng bonus. Kesa pag magsolo ka ng sarili mong brand, wala ibang magpapatur sa'yo. Hindi ka nga bibigyan kalendaryo ni LBC tsaka ni JNT eh. Dito, pa-Boracay pa. Kaya ang ganda rin po yung nararamdaman yung paghihirap. Ang tagal nyo sa Shantal, huwag nyo pong tantanan. Iba-iba lang po tayo ng panahon kasi iba-iba rin po tayo na approach para tuparin ito. Anyway, so question. Ito pala, e-commerce ang pinakamagandang business. Agree ka ba, Sir Vincent? Opo, para po sa akin, agree naman po ako kasi naranasan ko naman po siya ngayon na worth it po talaga yung e-commerce. Ako kasi parang maganda magpastor, ang daming pera eh. Charot. So e-commerce din, no? E-commerce. Ako po talaga e-commerce. Ang dami po nakikipag-business sa akin. Oh, magtayo tayo ng ganito, magtayo tayo ng ganyan. Hindi na, ayoko na. E-commerce lang, dito lang sa bahay. So, yeah. Anong oras ka po natutulog? 8 hours a week. Ako nasasagot, 8 hours a week tulog niya.
Ilang oras tulog mo, sir? Anong oras ka natutulog? Anong oras ka gumigising? Sometimes natutulog po ako 12 a.m. Gigising ng 5 to 6 po kasi syempre baby pa po yung ano po namin. Natutulog ka sa Kaya tanghali, kapag sir? Hindi na. hindi na po kaya kasi po ang daming inquiries, hindi na po kayang matulog. Ikaw kasi nagla ng 2,000 eh. 1,000 lang. Hindi na po So, kayang yung matulog. 2,000 na yan, sir, na-follow up mo pa yan kahit yung mga weekly na Yes po, sa Galing mo follow naman. up po 2 to 3 times a day po ako mag-follow up po sa mga clients. Lahat po ng inquiries. Daily po. Si wife nakikinig sa'yo. Kasi kami hub operator kami. 1,000 per day lang talaga kami budget namin sa ads. Hindi pa masagot ng mga admin namin before. So ngayon, ikaw, Sel, no, nag-max natin 1,500 isang taon. Ayun. Ay, hindi pala niya alam yung ads budget namin. So nag-1,500 kami. Medyo mahirap na rin. Kaya believe kami sa'yo, Sir Vincent. Kudos sa'yo. Tapos 5 a.m. pa yung gising mo. 5 to 6 po, minsan 6. O, late na yun sa'yo, no? Opo, pero kung Galing. nagigising lang naman po kami dahil sa baby po, maaga po nagigising yung baby. Pero So, kung ano una mong hinawakan? Si baby o yung cellphone? si baby po, tapos saka Very po good, very open good. ng computer. Hindi ka na nagsasagot ng ad sa cellphone. Hindi na po, computer na po kagad. Mm. Ayan. I-share ko lang, may nagko-comment sa atin. Hindi ko alam kung si Sir Totong tong si Eagles PH. Dito naman si Sir Totong, first time naman niyang humawak ng laptop, ng desktop. Hindi ko alam kung siya yung na-interview ko na sila yung nagko-computer na subject sa school, tas isa lang, tas 30 sila. Hindi ko alam kung isang keyboard lang ba sila, yung isang key lang. Kasi ang dami nila, tas isang ano. So, ngayon, nakabili na ng sasakyan yata, nakapagpagawa ng bahay. First time lang din sa e-commerce. At ito, barley naman ang winning product nila. So, ganun yung mga success story na naririnig natin dito. Meron isa, babae, ganyan mag-type. Ngayon, meron ng hub. Tapos nakabili na rin maganda na rin yung buhay because of Chantal Dropshipping. Okay, so as we end this, ayan, so may tanong si Ma'am Jonah. Last month, sir, ilan ang kinita mo? I-type mo na lang. Kaya mo mag-type o cellphone gamit mo? Hindi po. Parang Hindi. So, hindi ko na po sige, ito na lang. Sa anong buwan, simula nung September, may pinakamalaki ka na cash out? Accumulated sa isang buwan. Parang this month po this March po. Nag 6 digits ka ba? Yes po, nag 6 digits po. View. 130. View. Maganda talaga yan, 6 digits. Grabe lang. Totoo po yan. Totoo po. Isang tao sa bahay, ginagawa lahat, kumita ng 6 digits. Pure dropship. Walang binabalot. Walang nare-return na item. Sa atin, di ba, wala pa ring RTS, no? Kahit pag pure dropship, walang RTS, di ba? Wala po. Wala. Pag mga GNT lang po. Ganun talaga. Kasi partner courier yan. Still business. So, yan. Last two end question na to para habang wala pang tanong kasi 10 na. Last one, isa sa mga last question ko, ano yung sa tingin mong dream na purchase mo na kayang i-provide ni Chantal? Yung, share ko lang muna context. Ako kasi, sabi ko, makabili lang ako ng, makabili lang ako ng sasakyan para kay wife. Sabi ko, babe, ito, tutuloy namin. Ito kasi may iba naman kaming business. Pero natupad na namin. So ang next namin ngayon, because of Chantal, ang next namin ay lupa. Ayun yung ginugol namin ngayon na pagsusumikapan namin para yung lupa na to business, business na lupa. So yun yung dinidream namin. Kasi ganito pa, sa lahat po ng mga gagawa ng gantong business or kahit anong endeavor, start with the goal. Hindi mo lang siya gagawin para kumita ng pera kasi sasabihin ko na mali yung magiging drive mo kung gusto mo lang kumita ng pera kasi mawawala yung moral at yung values mo pag pera lang hinahabol mo. Kasi result ang pera ng isang magandang good job. So,
ano yung tangible na bagay para sa amin, dinideclare lang din namin sa mga partners namin dito, sa mga leaders. Yun yung next purchases namin kasi ang dami nang nabigay ni Chantal. Sa iyo, Sir Vincent, ano ang sa tingin mo isa sa mga ultimate mo na pag-iipunan namin to, pagtutulungan namin mag-asawa? Siguro po yung goal po namin ni Macy's is, ayun nga po, after ng hub, pag talagang stable na yung kita, mag-i-start na rin kami siguro ng sasakyan po. Anong Kasi dream mong syempre, sasakyan? maybe, Yung hindi no, yung hindi di naman po sports kasi car, yung masyado, talagang sa tingin nyo pang pamilya mo talaga, anong sasakyan yan? Fortuner po siguro, okay na po yung Ganda. Ganda. Pwede yan sa ano, pwede sa Quezon yan. Kasi ang Fortuner dito, ang sikip ng Opo. kalsada. Pero, bakit Fortuner? Bakit? Parang nagagandahan lang po ako sa forma Anong niya, kulay? tapos very comfortable po. White po. Nakasakay ka na ba sa Fortuner? Parang hindi pa po ata. Ayun. Maganda ang Fortuner. Hindi siya maalaw katulad ng Montero. Ang gawin mo ganito. Mag-print ka or punta ka sa kasa ng Toyota. Tanungin mo magkano presyo ng Montero ngayon. Kung gusto mo yung TRD, yung top of the line, pwede. I-cut mo. Lahat. Kuha kang flyer, siguro mga 3. Lagay mo sa computer mo. Ginagawa mo ba to vision board? May idea ka ba doon? Meron po, actually meron pong sasakyan sa monitor ko po. Sa gilid, bumili po ako ng laruan na sasakyan na Fortuner po. Oh, ayan. Yan. Ganyan yan. Ganyan din namin natupad yung travel namin because of Chantal, Korea, big bike, yung dream ni wife na Swift na bili namin. So yun, maganda yan. At least actual figure. So yan, lagi mong tingnan yan. Alam mo na ba kung magkano siya, ang Fortuner? Hindi Hindi pa. ko pa po nakakita. So alamin mo yan. Tapos wag kang ma-intimidate. Kasi hanggat na-intimidate ka sa dream mo, hindi yung pa-deserve, hindi ka pa maglalakas ng loob na kuhanin yan eh. So, alamin mo lahat ng presyo, i-fulfill mo lahat. Kasi ganito yan eh. Nangyayari, nagdadasal ka naman brother, di ba? Yes po. Pag nagpe-pray tayo, isipin natin yung pinagdadasalan nating daddy sa taas. Ikaw, daddy ka na ngayon, maiintindihan mo na lahat ng pwede mong ibigay sa anak mo, ibibigay mo basta nakakabuti sa kanya. Tama? Tama po. So, ganun din yung Father in Heaven natin. When we pray something, Daddy Lord, Papa God, Papa Lord, ito yung gusto ko. Kasi minsan kung bakit nade-delay yung blessing sa atin, palit tayo ng palit ng gusto. Eh kung ito yung tinutukan mo, ito lang yung pinagpipray mo ng matagal, steadfast yung prayer mo. So most likely ma-achieve mo yan. So yan, wag mong bitawan yung Fortuner na yan at excited ako na makuha mo yan. So message naman tayo, next message ay para sa mga bago dito. Anong message mo? And last, as we end, message mo sa mga nagpasali sa'yo, nag-introduce sa'yo ng Chantal at management team. So, pangalawa, advice muna sa mga distributor. Ano po yung una, coach? Ano ang advice mo sa mga distributor? Sa mga advice ko sa mga kapwa ko distributor, tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin since sobrang bait naman ng company natin. Okay naman po yung management po natin. Maayos po, complete po tayo. Meron po tayong mga CSR. And then yung products naman po natin, for example po niyan, katulad po niyan, yung Q10 po ngayon nasa Ecom Elite na po. Mas mataas na po yung retail profit na kinikita po namin. Yun po yung kagandahan po talaga sa Chantal. Tuloy-tuloy lang po natin yung pangarap natin, and then wag natin kalimutan yung goal natin kung bakit ba tayo pumasok sa gantong business. Ayun po. Ayan. Sa management team naman, ano ang message mo sa ating mga boss na napaka-approachable? Ayun po, lalo na kay chairman po and kay VP po. Sobrang thankful po kasi kila Coach Randel and kila Coach Romel po. At thank you po dahil nabigyan niyo po ako ng opportunity na ma-share po yung kung paano po ako nag-start, and then until now kung paano ko ginagawa yung business natin sa Chantal. Thank you po dahil binigyan niyo po ako ng opportunity na ma-share po ito sa iba, sa mga bago, na mga gusto mag-start.
na mga nag-i-struggle din. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, kaming mga distributor niyo. Patuloy niyo po kami ng maraming blessings po. At ayun lang po, sobrang thankful lang po talaga ako kay Chantal dahil ang dami na po, nagbago na po talaga yung buhay namin. Kay wife, ano masasabi mo kay wife at sa family niya? At sa family mo na rin. Ang masasabi ko po kay wife is thank you kasi very supportive po siya. Kasi sa totoo lang po, yung mga idea po talaga galing sa kanya. Ako taga-work lang ako eh. And then yung sa family niya po, syempre, very thankful din po kung wala po yung help nila. Wala rin po ako dito. Kumbaga, hindi ko rin po maano yung gantong buhay po. Ayun. So, thank you, sir. I-end na natin tong call at magpapasalamat lang tayo sa kanila. Thank you, sir. Meron ka bang gustong sabihin? Wala naman po. Wala na. po. Okay. Sige. Thank you, sir. At as we end this, recap lang natin. Ito po, ang ganda lang po nung naging episode. Kumbaga, season 3 na po tayo. Pwede niyo pong panoorin yung mga nauna na mga video. Makapal pa po buhok ko nun. Kasi, pero yun po, ang maganda po sa naging story ngayon, hindi siya yung 1 year na nasa Chantal or 2 years na. Bago lang din at newbie po talaga na first time lang sa e-commerce. Ako, ang takeaway ko dito is that kaya mo pa pala, kaya ng katawan mo yung 2,000 per day na ads tas tatawag ka pa. So, walang reason para tamarin, walang reason na para hindi magsimula ulit sa umpisa. Dahil paulit-ulit rin po sinasabi ni Sir Vincent na we have this management na kompleto naman po sa system. So ano pa yung pumuputol sa atin para i-go to? So sa mga distributor naman po na nanonood at mga nakikinood na hindi pa po member, welcome po kayo. Kasi yung tinuturo naman natin pwede nyo i-apply sa sarili nyong product. Hindi po madamot yung Chantal, hindi madamot si Sir Lowell sa knowledge at wisdom. That's why we're doing this publicly. We have Facebook page na pwede nyo pong panoorin ulit. Sa mga gusto ko lang po i-encourage kayo na i-embrace nyo po yung e-commerce. Kasi kahit yung malalaking company, nagda-downsize pa po sila para maging e-commerce. So sa inyo po, wag po kayong tumigil. Maganda po yung magiging benefit ninyo. Dahil ito lang po yung business na sa tingin ko magagawa nyong kumita kasama po yung pamilya ninyo. So again, maraming salamat po. This is Coach Billy. Salamat kay Sir Vincent, kay Ma'am Sara na nagtumulong para magawa ito. At sa mga nanonood po, thank you for sticking with us. Lagi lang po tayo mag-pray dahil hindi po madamot ang Diyos. And let's be a blessing to other people. Kay Chantal, buo ng pangarap mo, ikaw na lang ang kulang. Thank you for watching.